Gusto kong kainin mo to. Diyan, sa sahig. Tumayo itong diretso sa harap niya. Puno ng puot ang tingin. Para kahit papano may bitbit kang leksyon pag alis mo. Para maalala mo kung saan ka nararapat. Sa lupa, sa ibaba, sa ilalim ng mga paang tulad namin. Napakagat sa labi si Mahalia. Umiikot ang pakiramdam niya sa matinding kahihiyan, pero hindi siya nagsalita. Walang palag. Hindi alam ni Mahalia kung kailan nagsimulang lumabo ang lahat. Maayos naman ang naging pagsasama nila ni Sebastian Azrael Montefalco. Isang lalaking halos pinangarap ng karamihan. Matalino, mayaman, at maimpluwensya. Iyon bang pangalan pa lang ay sumisigaw na ng kapangyarihan? Noong una parang wala na siyang mahihiling pa. Mahal na mahal siya nito. Sinasabayan siya sa bawat pangarap. Pinaparamdam sa kanya araw-araw na siyang pinili at siya lang ang mamahalin. Subalit bigla na lamang nagbago ang lahat. Unti-unti naging malamig ang pakikitungo ni Sebastian sa kanya. Ang dating mga yakap at halik na walang pasabi, napalitan ng katahimikan. At hindi niya mawari kung bakit. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Hindi niya alam kung anong mali ang kanyang nagawa. Dahil kung sa pagbibigay lang, alam niyang sobra-sobra na. Ibinigay niya ang lahat. Ang oras, ang pagmamahal, pag-unawa, kahit ang sarili niya ibinaba niya na, alang-alang sa asawa. Ngunit tila hindi iyan sapat. Ganon pa man, hindi siya bumitaw. Pinanghawakan niya ang pangakong binitawan nila sa harap ng altar, sa harap ng Diyos at ng lahat, na sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, ay mananatili silang magkasama. Dahil sa kabila ng paglamig ni Sebastian, may bahagi pa rin sa puso ni Mahalia na naniniwalang darating ang araw, babalik din ang init. Babalik din ito sa kanya. Mahigit 2 taon pa lamang mula nang sila'y kinasal ni Sebastian at ang mga nangyari sa araw na yon at sa mga sumunod pa na araw na sila'y nagsasama ay malinaw na malinaw pa rin sa kanya. Na para bang ang lahat ng iyon ay kahapon lamang nangyari. Sa tuwing nakakaramdam siya ng matinding lungkot, tuwing nararamdaman niya na wala na siyang puwang sa puso ng kanyang asawa, inaalala niya na lamang ang kanilang nakaraan dahil sa ganoong paraan ay gumagaan ang pakiramdam niya. Katulad na lamang ngayon. Ang buong simbahan ay puno ng dekorasyon at punong-puno ng buhay. Puno ng bulaklak ang gilid ng altar. Ang mga chandelier ay kumikislap na parang mga bituin. At sa bawat sulok ay ramdam ang init ng pagmamahalan. Isa itong kasal na pinangarap ng marami. At kay Mahalia del Rio, ito ay ang katuparan ng matagal niya ng pangarap. Nakatayo siya ngayon sa harap ng dambana. Nakasuot ng traje de boda na gawa pa ng isang kilalang designer sa Europe. Maputi, malambot, at malinis. Ang belo niya ay tumatakip sa kanyang mukha habang ang ngiti niya ay abot sa kanyang berdeng mga mata. Hindi maikakaila sa kanyang mga mata ang saya, ang kilig, at ang pananabik sa bagong yugto ng buhay na papasukin niya. Ang maging asawa ni Sebastian Azrael Montefalco. Sa harap niya ay si Azrael, nakangiti rin. Sa suot nitong itim na tuxedo, lalo pa itong naging gwapo sa kanyang paningin. Napakamatipuno ng pangangatawan at talaga namang magaling magdala ng damit. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga na nakatuon lamang kay Mahalia. Ang ngiti sa labi nito ay payapa, ngunit totoo. Isang ngiting nagsasabi na ito ay buo at sigurado sa desisyon na pakasalan siya sa dami ng may mga gustong tumutol. Puno ang simbahan. Maraming mga bisita. Pamilya, kaibigan, katrabaho at maging mga taong matagal nang maging bahagi ng buhay ni Azrael. Lahat ay saksi sa araw na ito, sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Ilang lamang sa mga kakilala ni Mahalia ang dumating sa araw na yon. Sa katunayan ay wala roon ang mga magulang niya at ilang taong mahalaga sa kanya. Ang kaibigan niya lamang na si Inigo ang naroon. Ganun pa man, hindi naman naging iyon ang dahilan kaya malungkot siya sa araw ng kasal nila. Sa katunayan ay masaya kasi ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang asawa niya.
Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, wika ng pare habang nakatayo sa gitna ng magkasentahan, hawak ang Biblia. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang pag-iisang puso ni Mahalia del Rio at Sebastian Azrael Montefalco. Dalawang kaluluwang pinagbuklod ng Diyos at ngayon ay magsisimula ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Bumaling ang pari sa kanilang dalawa. Mapagkalingang ngumiti. Bago natin ipagpatuloy, nais ko kayong tanungin. Mahalia, Azrael, handa ba kayong pasukin ng buhay may asawa na puno ng pananagutan, sakripisyo, ngunit higit sa lahat, pagmamahalan? Sabay silang tumango. Walang pag-aalinlangan ang kanilang sagot. Handa po kami. Tugon ni Mahalia na may bahagyang luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Handa po. Dagdag rin na Azrael, buong tapang at pagmamahalang boses. Kung gayon, sabi ng pare, panahon na upang ipahayag ninyo ang inyong mga panata sa isa't isa. Humarap si Mahalia kay Azrael. Hindi niya na pinigilan ang luha ng kaligayahan na dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Sebastian Azrael Montefalco, panimula niya, nanginginig ngunit malinaw ang tinig. Pinapangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at ng mga mahal natin sa buhay, na mamahalin kita sa bawat araw ng ating pagsasama. Aalalayan kita sa bawat pagkakpang. Yayakapin kita sa bawat pagsubok. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na magdudulot ng sakit sa puso mo. Ipaglalaban kita. Susuportahan ang lahat ng pangarap mo. At sa bawat bukas, pipiliin pa rin kita. Napangiti si Azrael at saka ito naman ay nagsalita. Mahalia del Rio, my wife, my lovely wife. Tumingin si Mahalia sa mga mata ng asawa na puno ng emosyon. Ikaw ang pinili ng puso ko. At ikaw lang ang pipiliin ko habang buhay. Ipinapangako ko na sa bawat umaga, aalalahanin ko kung gaano ako kaswerte na ikaw ang naging kabiyak ng puso ko. Mamahalin kita, hindi lang sa mga magagandang araw, kundi lalo na sa mga panahong mahirap. Hindi ako lalayo, hindi ako manlalamig. Pangako kong ikaw ang uunahin, ikaw ang iingatan, at ikaw ang kakampi ko. Hanggang sa dulo ng ating mga araw. Tahimik ang simbahan, maliban sa mga impet na hikbe ng mga naaantig sa kanilang panata. Maging ang pare sandaling tumigil para bigyang halaga ang mga salitang kanilang binitiwan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang pare. Sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Diyos, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Sebastian Azrael, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. At doon sa gitna ng simbahan, habang palakpakan ng lahat ng naroon, hinawi ni Azrael ang belo ni Mahalia at dahan-dahan hinalikan siya. Isang halik na puno ng pag-ibig, pangako at paninindigan. Sa sandaling yon, si Mahalia ay ang pinakamasayang babae sa mundo. Walang pag-aalinlangan. Walang kaba, ang puso niya ay buong buo. Ang pag-ibig nila ay tila walang hanggan. Matapos ang seremonyang puno ng luha at pangakong sinaksihan ng buong simbahan, lumipat ang kasiyahan sa isang marangyang garden venue. May mga hanging ilaw na tila mga bituin sa kalangitan, mga palamuting bulaklak na, at mga musikang klasiko na nagpapaalab sa damdamin ng lahat ng naroroon. Masaya ang lahat. Masaya si Mahalia. Masaya si Azrael. Habang binabati sila ng mga bisita, isa-isang lumapit ang mga kaibigan ni Azrael. Nakangiti, nagtatawanan at halatang masaya para kay Azrael. Pare, jackpot ka talaga. Ani ng isa nitong kababata. Napakaganda ng napangasawa mo. Sumang-ayon ng iba. You're lucky, man. Kahit ang iba pang mga bisita na naroon, iyon din ang madalas na sinasabi kay Azrael.
Hindi naman kasi may pagkakaila na talaga namang napakaganda ni Mahalia. Lalo pa siyang gumaganda dahil lagi siyang nakangiti at napaka-genuine pa ng ngiti niya. Halatang masayang masaya siya. Napangiti naman sa kanila si Azrael. Hinawakan din ito ang bewang ni Mahalia at buong pagmamalaki na sinabi na ito na nga raw ang pinakamaswerte dahil ito ang napangasawa niya. Nagkatinginan ng mag-asawa. Napuno ng lambing ang mga mata ni Mahalia. Ramdam ang buong pusong pagmamahal ng kanyang asawa. Ngunit habang lahat ay abala sa kasiyahan, may isang pares ng matang malamig na nakamasid mula sa dulo ng hardin. Ang mga mata ni Doña Celestina Severina, ang ina ni Azrael. Sa kabila ng marangyang kasal at magarbong selebrasyon, tanging ang ina ni Azrael ang hindi makangiti. Suot nito ang perlas na kwentas at royal blue na damit. Perpekto sa itsura, ngunit hindi sa pakiramdam. Wala ni katiting na sayang makikita sa mukha nito. Hindi ito dahil sa galit sa anak. Hindi rin ito dahil sa inggit. Ito ay dahil sa paniniwalang mali ang naging desisyon ni Azrael. Para kay Doña Severina, si Mahalia ay isang babae na hindi karapat-dapat sa apelyido nilang Montefalco. Galing lamang siya sa simpleng pamilya. Hindi anak ng politiko o negosyante. Hindi kilala sa mga charity ball o society gatherings. Para sa Doña, isa lamang si Mahalia sa mga babaeng marunong ngumiti at magpakumbaba. Ngunit walang lugar sa mundo ng mga alta sosyedad. Hindi lingid kay Mahalia ang malamig na titig ng ina ng kanyang asawa. Ramdam niya iyon kahit hindi siya pinapansin. Subalit pilit niya iyong hindi iniinda. Ayaw niyang sirain ang masayang araw para kay Azrael. Hanggang sa lumapit si Azrael sa ina. Tahimik si Azrael, tumayo sa tabi nito at marahan nagsalita. Ma, panimula ni Azrael. Mahinahon ngunit buo ang tinig. Please be nice to my wife. Don't ruin this day for us. Hindi agad sumagot ang Doña. Tila iniisip pa kung sasabihin ba ang gustong sabihin. Ngunit sa huli, wala itong naidugtong kundi isang malamig na, I hope you know what you're doing, iho. Tumango si Azrael. I do. Kasi siya ang gusto ko. Siya ang mahal ko. At kahit gaano pa siyang kababa sa paningin ng iba, sa akin, wala siyang katumbas. Sa kabila ng lahat, alam ni Doña Severina ang totoo. Na si Mahalia lamang ang nagpapasaya sa anak nito. Na sa lahat ng babaeng ipinakilala ng Doña kay Azrael noon, tanging si Mahalia lang ang nakakapagpabago sa puso ni Azrael. At bagaman taliwas iyon sa gusto ng Doña, wala na rin itong nagawa kundi ang hayaang ituloy ang kasal, lalo pat hindi naman ito hawak ang pasya ng anak. Ngunit sa puso ng Doña, nananatili ang pagtutol. Na sana, isang araw, magising ang anak at makita kung sino talaga ang karapat-dapat sa apelyido nila. Hindi naging hadlang ang pagtutol ng sariling ina ni Azrael para sa masaya nilang pagsasama at matibay na pagmamahalan. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ng Doña, mas pinili ni Azrael si Mahalia at araw-araw nitong pinapatunayan iyon sa pamamagitan ng mga gawa at hindi lamang salita. Natandaan pa ni Mahalia ang gabing iyon. Tahimik ang paligid. Banayad na hangin lang mula sa bukas sa bintana ang maririnig. Habang nakahiga sila ni Azrael sa kanilang kama, yakap siya nito mula sa kanyang likuran. Parang ayaw siyang bitiwan kahit saglit. I promised you, mahinang wika ni Azrael habang nakatingin sa kisame. I'll give you everything. Comfort, security, everything you deserve. I want you to have the world. Ngumiti lang si Mahalia at marahang nilingon ang asawa. Hindi ko naman kailangan ng kahit ano, Azrael. Basta ikaw ang kasama ko. Sapat na yon. Ayoko ng mundo. Gusto ko lang, ikaw. Napangiti si Azrael. Mas lalo pa siya nitong niyakap ng mas mahigpit, na parang nais nito na itago siya sa loob ng mga bisig nito. You have me always. Bulong ni Azrael, sabay halik sa noo ni Mahalia. I love you so much, my Mahalia. Pumikit si Mahalia. Naramdaman ang init ng halik nito sa kanyang noo.
ang tibok ng puso ng lalaking pinili niya at ang kapayapaang dulot ng mga yakap nito. At sa gabing iyon, habang ang mundo ay tulog, naging sapat ang katahimikan at pagmamahala nilang dalawa, higit pa sa lahat ng kayamanan o karangyaan. Maagang nagising si Mahalia dahil sa aroma ng nilulutong almusal. Lumabas siya ng kwarto, nakasuot pa ng pajama at nakita niyang nasa kusina si Azrael. Nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt at pajama pants. Abala sa paghahain ng kanilang almusal. May mga kasambahay naman sila pero mas pinili pa rin ito na itong maganda ng kanilang almusal. "Good morning, sleepyhead." Bati nito na may ngiti sa labi habang inaabot sa kanya ang tasa ng kape. "I tried making your favorite, garlic rice and beef tapa. Pero no promises ha, baka maalat." Tumawa si Mahalia at kinuha ang tasa. "Kanina ka pa pala gising, bakit hindi mo ako ginising para natulungan sana kitang mag-prepare ng almusal?" "I wanted to surprise you. I asked Manang na ako muna magluluto ng almusal para sa aking napakagandang asawa." Malambing na sagot ni Azrael. "Besides, I want to serve you today. My queen deserves breakfast fit for royalty." Napangiti si Mahalia. Nilapitan ng asawa at hinagkan nito sa pisngi. Salamat, mahal ko." Palaging ganon. Sa kabila ng busy schedule ni Azrael dahil isa itong CEO at malaki rin na business ang pinamamahalaan nito, lagi pa rin itong naglalaan ng oras sa umaga para maipagluto siya ng almusal. Ramdam na ramdam ni Mahalia ang pagmamahal nito dahil sa mga efforts nito sa kanya. Habang naglalakad sa supermarket, nakasunod si Azrael kay Mahalia na abala sa pagtingin ng mga gulay. May dalang cart si Azrael at panayang sunod kay Mahalia. Tila masaya kahit paulit-ulit ang tanong ng misis niya kung anong lulutuin nila sa bahay. "Anong gusto mong ulam bukas?" tanong ni Mahalia. Basta ikaw ang nagluto. Kahit itlog o toyo, masarap na yun." Napatawa na lamang si Mahalia sa sagot ng kanyang asawa. Sa huli, sinabi ni Azrael na siya na lamang magde-decide ng mga lulutuin nila. Mayroon naman silang private chef, pero mas prefer nilang mag-asawa na kainin ang luto ng isa't isa. Pagkatapos ay kinuha ni Azrael ang isang maliit na palaman na alam nitong paborito ni Mahalia. "Add to cart," sabay kindat. "Paborito mo to, diba?" Si Azrael yung tipo ng tanda ang lahat ng mga paborito ni Mahalia. Sa katunayan, minsan ay napapaisip na rin siya kung paano ba nagagawa ni Azrael na tandaan ang lahat ng yon. Pero sadyang ganun kalalim ang pagmamahal nito sa kanya na tinatandaan talaga nito ang lahat. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, nakahiga silang dalawa sa sofa, nakakumot at nagne-Netflix. Nakaunan si Mahalia sa dibdib ni Azrael, habang marahan namang sinusuklay ng lalaki ang buhok niya gamit ang daliri nito. "Remember this movie? Ito yung una nating pinanood sa cinema?" tanong ni Azrael. "Oo nga, natapon mo pa yung popcorn sa lap ko kasi natakot ka." Sabay tawa ni Mahalia. "Excuse me, I was being protective." Biro pa ni Azrael. Tanda pa rin ni Mahalia ang lahat. Siya ang unang naghabol at nagpapansin kay Azrael noon. Wala nga itong pakialam sa kanya noon. Napaka-cold at para bang walang pag-asa na mamahalin din siya nito. Pero syempre, hindi siya sumuko. Hinabol niya ito. Nagpapansin siya dito. Hanggang sa gumana nga ang kanyang ginawa. Ngayon ay mahal na mahal siya nito at tila ba hindi na nito makakaya kung mawawala siya. Tahimik silang nanonood ng ilang sandali. Hanggang sa mas mahigpit ang pagkakayakap ni Azrael. "I wish we could stay like this forever." Mahinang ngiti ang sumupil sa labi ni Mahalia. "Kung ganito man palagi, ayoko na rin tumayo." Hinalikan ni Azrael ang kanyang sentido at sinabi na maglalaan na ito ng oras every weekend para makapag-movie silang dalawa. Isang araw, habang nagluluto si Mahalia sa kusina, biglang sumulpot si Azrael sa likod niya at niyakap siya mula sa likuran. "Amoy pa lang, gutom na ako ah." 5 minutes pa, handa ng dinner, malapit na to." Sagot niya naman.
Kahit pa araw-araw niya naman itong pinagluluto, parati pa rin itong excited na matikman ang luto niya. Sa katunayan ay lagi rin itong excited na umuwi mula sa trabaho para matikman ang kanyang luto. Habang hinihintay nila na maluto ang sinigang na hipon, inasar pa si Mahalia ng kanyang asawa. Nagabalan sila sa loob ng kusina. Nagtatawanan habang si Mahalia ay kunwaring tumatakbo papalayo hawak ang sandok. Tila isang eksena mula sa romantic comedy ang tagpong yon. Puno ng saya, kilig at pagmamahalan. Talagang walang dull moments kapag silang dalawang magkasama. Palagi siyang masaya at makikita kung gaano nilang kamahal ang isa't isa kapag magkasama silang dalawa. Ngayong araw nga, pagpasok ni Azrael sa kanilang bahay na pagod mula sa trabaho, sinalubong agad ito ni Mahalia sa pintuan. "Pagod ka?" Tanong niya habang inaabot ang coat at aktong huhubarin ng necktie ng asawa. "Pagod pero nawala lahat ng pagod ko pagkakita ko sa'yo," sagot ni Azrael at marahang hinalikan siya sa noo. "Ikaw, kamusta ang araw mo?" "Okay lang, nagluto ako ng paborito mo." Ngumiti si Mahalia. Agad na sumila yung matamis ng ngiti sa labi nito. "I have the best wife in the world." At sabay silang pumasok sa loob ng bahay, kung saan kahit simple lang ang gabi, puno ito ng pagmamahal, pag-aalaga at kasiyahan. Tahimik ang paligid habang marahang inihipan ng hangin ang mahahabang laylayan ng coat ni Mahalia. Suot niya ang simpleng eleganteng beige na trench coat na pinili mismo ni Azrael para sa kanya. Hawak niya ang tasa ng mainit na tsokolate habang nakatanaw sa magarbong Eiffel Tower sa malayo. Puno ng excitement sa kanyang mga mata. Nakatayo sila sa isang spot na hindi matao. May kaunting distansya mula sa karamihan kung saan mas maganda ang tanawin sa makasaysayang tore. Maya-maya pa ay nag-umpisang kumurap ang mga ilaw. Palatandaan na ilang saglit na lang ay magsisimula na ang light show. "Azrael?" Sabay lingon niya. "Ang ganda talaga dito, parang panaginip." Ngunit wala sa tabi niya si Azrael. Napakunot ang noo ni Mahalia. Nilingon niya ang paligid. Saglit na nawala ng direksyon. Hanggang sa biglang may humawak sa kanyang bewang mula sa likuran. At dahan-dahang yumakap sa kanya ng mahigpit. Kasabay noon ay ang pag-ilaw ng tore. "Sorpresa ko to sa'yo," bulong ni Azrael habang inilapat ang pisngi nito sa gilid ng ulo ni Mahalia. "Gusto ko sana na sa unang gabi natin sa Paris, makita mong muling sumayaw ang mga ilaw. Para sa'yo." Muling sumiklab ang mga ilaw sa buong Eiffel Tower. Tila alon ng ginto na kumikislap sa itim na langit. Parang sandaling huminto ang oras. Sa likod niya si Azrael, yakap siya ng mahigpit. Sa harapan niya ang tore ng liwanag. "Sa susunod na punta natin dito." Mahina ngunit puno ng pangarap ang tinig ni Azrael. "Kasama na natin ang anak natin." Napangiti naman si Mahalia. Dama sa dibdib ang lambing at pananabik. "Excited na ako, mahal," sagot niya habang nakasandal pa rin sa dibdib ng asawa. "Pero ilang anak bang gusto mo?" Natawa si Azrael at mas lalong humigpit ang yakap niya sa asawa. "Alam mo, hindi ako pwede mag-decide sa parting yon. Hindi naman ako magdadala ng bata sa tiyan. Hindi rin ako ang iire. So kung ilan ang gusto mo, yan na rin ang gusto ko." Napangiti si Mahalia, napailing ng bahagya. Muli siyang napalingon sa asawa, sabay ikot paharap dito. Inabot niya ang batok ni Azrael at dahan-dahang pumulupot ang kanyang mga braso sa liig nito. "Gusto ko ng 2 anak," sabi niya. "Babae at lalaki. Ayos ang ba sa'yo ang 2 anak?" Ngumiti si Azrael at tumango. "Oo naman, basta ikaw ang ina ng mga magiging anak ko. Ayos lang kahit ilang anak pa." Malambing din siya ngumiti dito. "Pangako, sa susunod nating punta dito, kasama na natin ang mga anak natin," sabi bago niya hinagkan si Azrael. Isang halik na hindi lang puno ng pag-ibig, kundi ng pasasalamat. Nang kasiguraduhang ito ang pinili niya at pipiliin pa rin sa bawat araw. Pagkatapos ng halik, mahina siyang nagsalita. "I love you." Ngumiti si Azrael.
Banayad nitong hinaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Tinitigan nito na parang siya lang ang tao sa buong mundo. I love you too. I'm so lucky to have you, my wife. Thank you for coming into my life. Tugon nito. At sobrang swerte ko na ikaw ang napangasawa ko. Hindi ako hihiling ng iba pa. Dahil ngayon na nandito ka na, sapat na. Ikaw ang tahanan ko. Muling nagyakapan ng dalawa habang sa likod nila, patuloy na kumikislap ang Eiffel Tower na para bang sumasang-ayon sa pagmamahala nila. Sa gitna ng liwanag at lamig ng gabi, wala nang mas mainit pa sa mga bisig ni Azrael na yumayakap kay Mahalia. At wala nang mas masaya pa kay Mahalia na nahanap ang tahanan sa piling ng lalaking minahal at pinangarap niya. Isang hapon tahimik na naglalakad si Mahalia sa kahabaan ng marble hallway. Galing siya sa hardin matapos magbasa ng libro. Nang mapatigil siya sa paglakad sa may hagdan, napakunot ang kanyang noo nang makarinig ng mataas na boses mula sa silid sa ibaba. Hindi niya intensyong makinig, ngunit sa tindi ng tensyon at lakas ng boses sa mga nag-uusap, hindi niya napigilan ang sarili. Doon niya narinig si Azrael, ang kanyang asawa. May kinakausap ito. At batid ni Mahalia mula sa tono ng boses na galit at pigil na pigil ang emosyon nito. Ma, please, just respect her. Mariing sabi ni Azrael sa ina. I love her and I will do whatever it takes para lang protektahan siya. Kahit pa ikaw makasagasa sa kanya. Napakapit si Mahalia sa railings ng hagdan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. Batid niyang si Doña Severina ang ina ni Israel, ang kausap nito ngayon. Galit ang mataas na tono ng boses ni Doña Severina na magsalita. So, pinipili mo na talaga siya kaysa sa sarili mong ina, Israel? May hinanakit sa boses na sumagot ang kanyang asawa. I've been with you all my whole life, Ma. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Naging anak akong hindi lumilihis kahit kailan sa mga plano mo. Ginawa ko ang lahat para mapasaya ka. Ginawa ko ang lahat para hindi mo ikahiya ang anak mong si Israel. But now, Ma, all I want is to be happy with my wife. I want to live my own life with her. To build a future that's ours and ours alone. I'm asking you, please, respect her. Because if I had to choose between the world and her, I'd choose her every time. I'm willing to turn my back on everything, on everyone, just to have her by my side for the rest of my life. Napaluha si Malia sa taas. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kung dapat ba siyang bumaba at pigilan ng pagtatalo o manahimik na lang sa kanyang kinatatayuan. Puno ng galit at takot ang boses ng Donya nang muli itong magsalita. What if she cheated on you? What if saktan ka niya? Hindi ka sasaktan ng sarili mong ina, Israel. But she can. A stranger like her can hurt you, ruin you. Huwag mong ibigay ang buong buhay mo sa isang tulad niya. Sumagot si Azrael ng matatag at may paninindigan ng tinig. She won't cheat on me, Ma. Hindi niya ako sasaktan. I trust her with all my heart. She can hurt me all she wants. If that's the cost of loving her. Then I'll pay for it every day. Pero alam ko, she won't. Because I know her. I know the kind of woman she is. Azrael, anak, gusto ko lang naman na pumili ka ng babagay sa'yo. Yung babae na alam kong hindi ka gagamitin at sasaktan. Ma, ilang beses ko bang dapat ulitin sa'yo na mahal niya ako at hindi niya ako ginagamit? She has more dignity, more loyalty, more purity in her heart than anyone else I know, including some of the women you wanted me to marry. Tumahimik sandali ang silid. Tanging ang mabibigat na paghinga ng mag-ina ang maririnig. Muli nagsalita si Azrael, mas mahinahon na, ngunit buo pa rin ang loob. I love you, Ma, but you don't get to choose who I love. Hindi ikaw ang magpapasya kung sinong mamahalin ko habang buhay. At mahal ko si Mahalia. At kung hindi mo kayang tanggapin yon, then I'm sorry. But I won't choose between you and her. Because I've already made my choice.
Patuloy ang pagluha ni Mahalia. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganito. Ang pagtanggol, ang pagkalinga, ang isang lalaking handang lumaban, hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa kanya. Galit na galit si Doña Severina nung iniwan nito ni Azrael. Nakita pa siya nito at hindi man lang siya nito pinansin. Sa halip ay pinakita nito sa kanya na hindi nga siya nito matanggap. Iba ang simoy ng hangin sa bansang iyon. Malamig, ngunit may kung anong init na gumagapang sa puso ni Mahalia habang nakatingin siya sa tanawin ng karagatan sa harap nila. Isang private beachfront sa Santorini, Greece ang pinili ni Azrael bilang isang lugar kung saan nila isi-celebrate ang kanilang first wedding anniversary. Naka-long dress na white si Mahalia. Simple lang ngunit bumagay sa kanya. May hawak siyang wine glass habang pinagmamasdan ng mga alon na tila sumasayaw sa ilalim ng buwan. Nasa tabi niya si Azrael, hawak ang kanyang kamay. At ang mga mata nito ay tila mas maliwanag pa sa mga bituin sa kalangitan. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siya, bago mahinahong bumulong. "Do you know how beautiful you are right now?" Wika ni Azrael. Ang mga mata ay puno ng paghanga na nakatingin sa kanya. "You look absolutely gorgeous." Napatingin si Mahalia sa kanya at napangiti. "Thank you. And you look really handsome tonight." Sad naman niya. Puno ng pagmamahal at paghanga ang mga mata nito. Maya-maya bigla itong tumayo mula sa pagkakaupo. Naglakad ng bahagya sa harap niya at saka lumuhod. Napakunot ang noo ni Mahalia. Ngunit agad ding napangiti nang makita ang maliit na kahon na hawak ni Azrael. Para siyang nabalik sa araw ng kanilang kasal. Habang nakaluhod at nakatingin sa mga mata niya, nagsalita ito. "Do you remember what you felt when I proposed to you?" Ngumiti siya tumango. "Oo naman. Gusto ko ngang mahimatay sa kilig noon." Huminga ito ng malalim. Seryoso ngunit may ngiti sa labi. "That feeling? I want you to feel that every year." Natigilan siya at napatingitig sa kanyang asawa. "I want you to feel that kilig, that spark, that overwhelming joy. Kaya ngayong first anniversary natin, gusto kong maramdaman mo ulit yung pakiramdam na pinipili kita." Binuksan ni Azrael ang kahon. Isang eleganteng diamond ring. Disenyong kakaiba mula sa naunang singsing. Makinang, pero mas simbolo ito ng pangako kesa halaga. "Every year on this day, I will kneel before you. I will give you a ring. And I will propose to you again and again. Because you deserve to be reminded of how much I want you. How much I choose you every single year. Marrying you was the best decision of my life. And I will keep choosing you for the rest of my days." Lalo pang nagwalang tibok ng kanyang puso at nagbabadya na namang pumatak ang kanyang mga luha. Hanggang sa napatitig siyang muli sa mga mata nito at hindi na napigilan ni Mahalia ang luha. Ngunit ngiti-ngiti ang kanyang muka habang pinipilit punasan ng pisngi. Nagsalita si Mahalia habang ang tinig na nanginginig sa emosyon. "Alam mo, hindi ko kailangan ng mamahaling singsing sa bawat anniversary natin. What matters to me is that every day, you make me feel loved. Deeply, truly, wholeheartedly." Yumuko si Mahalia para hawakan ang mukha nito. Patuloy pa rin sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Pinahid naman nito ang luha sa kanyang pisngi at masuyo ng umiti. "Thank you for making me feel worthy. For showing me the kind of love I thought only existed in dreams. I don't need grand things to know how much you love me. Because your presence, your consistency, your heart, those are more than enough. You are enough. Mahal na mahal kita, Azrael." Tumayo si Azrael mula sa pagkakaluhod. Isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Marahan siyang piniikot. "I love you too, my wife. My world. My only one." Puno ng damdamin na sabi nito. "You're the only person I'd ever kneel for.
again and again. Habang bumabalik ang musika mula sa malayo, isang live violin na sinadyang ihanda ni Azrael bilang sorpresa. Hindi mapigilan ni Mahalia mapaisip kung gaano siyang kaswerte. Swerte dahil sa dinami-dami ng pwedeng piliin ni Azrael, siya ang pinili nito. At sa bawat taon na darating, mulit-muli siya nitong pipiliin. At sa ilalim ng bituin at langit ng Santorini, habang nakayakap sa lalaking mahal na mahal niya, alam ni Mahalia sa sarili niya, walang masihigit pa sa pagmamahal na katulad nito. But then again, life was never a bed of roses. It came with thorns, sharp, unexpected, and sometimes painful. There were days filled with quiet struggles, unspoken frustrations, and nights when the weight of everything felt too much to carry. Hindi palaging masaya ang buhay. Hindi palaging bituin ang nakasabit sa langit ng kanilang relasyon. Hindi palaging may mga awit at talakhak. Dahil kung inakala nilang sapat na ang pagmamahal para iwasan ang sakit at pasakit ng mundo, mali sila. Dumating ang isang gabi na binago ang lahat. Wala si Azrael sa tabi ni Mahalia noon. Nasa meeting ito para sa bagong expansion ng kumpanya. Isa sanang simpleng biyahe lang, ngunit sa isang iglap, naging bangungot ang lahat. Tumawag ang secretary ni Azrael, nanginginig ang boses habang sinasabi, "Ma'am, may nangyaring aksidente. Si Sir Azrael po. Si Sir, na-aksidente pong sasakyan niya." Para bang huminto ang mundo ni Mahalia. Nahulog ang hawak niyang tasa ng kape at nabasag sa sahig. Pero wala siyang pakaalam. Ang tanging naririnig niya lang ay ang tibok ng puso niyang tila sasabog sa kaba. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Nang malaman niyang napahamak ang kanyang asawa, agad siyang nagtungo sa ospital kung saan ito dinala. Nagkagulo ang mga nurse. Ilang doktor nagsigawan sa loob ng emergency room habang nilalabanan ang bawat segundo ng buhay ni Azrael. Sa likod ng salamin naroroon si Mahalia, nanginginig. Walang magawa kundi panoorin ang asawang lumalaban para mabuhay. "Gawin niyo ang lahat, please." Halos pabulong ngunit puno ng pakiusap ang tinig niya sa isang nurse sa dumaan. "Huwag niyo siyang hahayaang mawala sa akin." Lumipas ang ilang oras, ngunit tila taon na sa kanyang pakiramdam. Hanggang sa lumabas ang doktor, hawak ang chart at inilapat sa balikat niya ang isang kamay na parang mas mabigat pa sa buong mundo. "Mrs. Montefalco, kailangan niyo pong maging matatag. Buhay po si Mr. Montefalco, pero hindi po natin alam kung kailan siya magigising." "Ano pong ibig niyo sabihin?" Tanong niya na halos hindi makalunok. Malalim ang naging pinsala sa kanyang ulo. May possibility po na hindi na siya magising o kaya mauuwi sa tuluyang pagkakomatos. Wala po tayong tiyak na kasagutan sa ngayon, pero dapat niyang paghandaan ang posibilidad. At ang mukha niya, patuloy pa ng doktor na nag-aatubili. Nagkaroon po siya ng multiple fractures sa mukha. Hindi na siya kailanman magiging katulad ng dati. Hindi. Hindi pwede. Sabi ni Mahalia at halos bumagsak pa sa sahig. Napaupo na lamang siya sa malamig na tiles ng ospital, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kaniyang mga pisngi. Parang pinupunit ang puso niya ng dahan-dahan. Kinabukasan nagpakita si Doña Severina Montefalco, ang ina ni Azrael. Eleganteng bihis, ngunit ang mga mata ay parang punong-puno ng apoy. Paglapit niya kay Mahalia, hindi ito umupo. Hindi rin bumate. Bagkos ay marahas na itinuro siya ng daliri. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari to sa anak ko." Napatayo si Mahalia sa gulat. "Ma, hindi ko po." "Tumahimik ka," singhal nito. "Simulat sa pool, alam kong malas ka sa buhay ng anak ko. Simula nang dumating ka sa buhay niya, puro bigat at kamalasan ang dumating. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magmamadali pa uwi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya mapapahamak. Ikaw ang dahilan." Mama, hindi ko po."
Wala po akong gustong mangyaring masama sa kanya. Mahal na mahal ko po si Azrael. Iyak ni Mahalia, nanginginig ang boses. Mahal? Mariing tanong ng matandang babae, puno ng pag-uuyam. Kung talagang mahal mo siya, bakit siya na-aksidente? Bakit siya nasa ganitong kalagayan, ha? Hindi mo kasi kayang alagaan, ni hindi mo siya mailayo sa kapahamakan. You are nothing but a curse in his life. Tumulong mga luha ni Mahalia. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, ipagtanggol ang sarili. Ngunit wala siyang lakas. Wala rin siyang tamang salita. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang asawang walang malay sa loob ng ICU. Nakaratay at hindi niya alam kung magigising pa. Sa gabi, umupo si Mahalia sa tabi ng kama ni Azrael. Hawak-hawak ang kamay nitong may swero. Tahimik, umiiyak. Love, mahina niyang sabi. Sabi mo, di ba ipaparamdam mo sa akin taon-taon kung gaano mo ako kamahal? Pero ngayong taon, akong magpapaalala sa iyo. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha. Kahit anong mangyari, kahit kailan, hindi kita iiwan. Babantayan ka na. Pero please, gumising ka na. Tiningnan niya ang mukha ni Azrael. Wasak, balot ng benda. Halos hindi niya na makalala. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso niya ay tumitibok pa rin para sa lalaking yon. 2 linggo matapos ang aksidente, patuloy na nakaratay si Azrael sa ICU. Walang pagbabago. Wala ring paliwanag ang mga doktor kung kailan ito magigising o kung magigising pa ba ito. Sa isang panig ng ospital, nakaupo si Mahalia sa isang consultation room. Kaharap niya ang pangunahing plastic and reconstructive surgeon ni Azrael, si Dr. Isa Salcedo. Seryoso ang mukha. May hawak na tablet na makikita ang kasalukuyang CT scan at larawan ng facial injuries ni Azrael. Mrs. Montefalco, panimula ng doktora. Mahinahon ngunit diretsyo. Matindi ang pinsalang tinamo ng mukha ng asawa mo. Hindi lang ito simpleng gasgas o fracture. There were multiple laceration and crushed tissues, especially sa left cheek, jaw at forehead. Tumango si Mahalia, pinipigilan ng luha. Ano pong pwedeng gawin? We are recommending a procedure called autologous skin graft. Ibig sabihin, magta-transplant kami ng balat mula sa ibang bahagi ng katawan patungo sa damaged area. This will help with healing, prevent infection, and eventually restore facial features. And to be clear, the skin must come from the patient or from a matching donor. Matching donor? Tanong niya kaagad, lalo pa siyang kinabahan. Pwede po ba ako? Tiningnan siya ni Dr. Salcedo ng diretsyo, may pag-aalandangan. Technically, yes. Magandang option kayo kasi immediate family kayo at kadalasan hindi nagkakaroon ng immune rejection sa partial thickness graft mula sa spouse. Pero kailangan nating ikonsidera ang healing process ninyo. This will require taking a thin layer of skin, usually from the back or thigh or buttocks. Medyo masakit din po ang recovery. Ngunit hindi na siya nag-isip pa. Tumayo siya sa kanyang upuan. Nilagay ang kamay sa dibdib. Doktora, pwedeng-pwede pong kumuha sa likod ko. Kahit ngayon, kahit saan po kailangan. Kung yun po makakatulong para unti-unting maibalik ang mukha ng asawa ko, kunin niyo po. Hindi napigilan ng doktora ang bahagyang pagngiti. Humanga ito sa determinasyon ng babae sa harapan nito. Sigurado po kayo, ma'am? The area may be tender and scar. You'll feel the pain for weeks. Mas masakit pong makita ang asawa ko sa ganoong kalagayan at wala akong magawa. Kung ito lang ang kaya kong gawin para sa kanya ngayon, gawin natin, please. Ilang araw matapos ang procedure, nakakonfine na rin si Mahalia sa parehong ospital. Sa loob ng kanyang silid nakadapa siya sa kama. May mga maliliit na dressing sa likod. Mahapde, kumikirot, ngunit tiniis niya. Hindi siya umangal kahit minsan. Ang tanging laman ng isip niya ay si Azrael.
kung paano na sana, kahit kaunti, makatulong ang balat niya para maibalik ang dating mukha nito. Isang nurse ang pumasok at nilapitan siya. Ma'am, nais ko lang pong ipaabot na naging successful po ang initial graft. Tumanggap po ang katawan ni Mr. Israel. Ngumiti si Mahalia, kahit may luhang pumatak. Salamat sa Diyos. Tahimik siyang tumingin sa kisame. Damang hapde ng sugat sa kanyang likod, ngunit sa puso niya may kapayapaan. Kahit maliit lang. Kahit isang bahagi lang ng sarili ko basta makatulong ako sa asawa ko. Sapat na yun. Hindi niya na mabilang kung ilang beses siyang umiyak ng balihim. Tahimik na nagdadasal na sana'y magkamalay na si Azrael. Hanggang sa kailangan niyang umalis ng bansa para sa negosyo ni Azrael at para na rin maipaggamot din ang kanyang likod na nagkaroon ng infection. Ayaw niyang iwan ang asawa pero wala siyang magawa sapagkat si Doña Severina mismo ang nakiusap. Para raw iyon sa kapakanan ng kumpanya ni Azrael. Lalo na't wala itong magawa sa kalagayan niya noon. Wala siyang reklamo. Tinanggap niya iyon. Ginampanan niya ang papel ng asawa. Pinili niyang maniwala na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanila. Ngunit bakit ganito ang pagbabalik? Sa pagbabalik ni Mahalia, ibang Azrael ang bumungad sa kanya. Nagkamalay na ito, pero hindi mo lang iyan sinabi sa kanya ni Doña Severina. Hindi na ito kasing lambing ng dati. Hindi na siya nito binabati ng may ngiti. Ni hindi siya hinahaplos sa pisngi gaya ng dati. Wala na ang dating yakap, mga titig na puno na ang pag-ibig. May pader na sa pagitan nila. Ramdam niya iyon. Mahal? Mahina niyang tawag isang gabi habang nasa kama silang dalawa. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Ngunit nananatiling tahimik si Azrael. Tumingin lang ito sa kisame. Waring malalim ang iniisip. Wala. Pagod lang ako. Iyan lang ang tanging sagot nito. At kung hindi pa sapat ang sakit, mas lalo pang bumigat ang dibdib niya sa tuwing makikita niyang naroon sa ospital ang ex-girlfriend ni Azrael, si Karina. Maganda, eleganteng babae, at halatang pabor na pabor kay Doña Severina. Ilang beses niya nang nakita ang dalawa, si Azrael at si Karina, na nagtatawanan. Si Doña Severina laging naroon, laging nakamasid, laging masaya kapag nandoon si Karina. Hindi siya balag, hindi siya manhid. Ramdam niya ang unti-unting pagbitaw ng mundo na sila na sana ang sabay na humahawak. Ngunit hindi siya gumawa ng eksena, hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanong kahit paunti-unti siyang hinahati ng sakit. Pumikit na lang siya kapag masyado ng masakit ang makita silang masaya, habang siya nakatayo lang sa malayo. Bit-bit ang mga dalang pagkain para kay Azrael na madalas ay hindi malang tinitikman. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Bulong niya minsan habang pinagmamasan si Azrael na natutulog. Kahit ibigay ko pa ang sarili ko. Kahit masaktan ako. Kasi mahal kita. At nangako ako. Nangako ako sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Namamahalin kita habang buhay. Ngunit kahit gaano siyang kahanda, hindi niya maintindihan kung paanong naging mali ang lahat. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at kasabay ng pagaling ng mga sugat sa mukha ni Azrael, unti-unti rin namang naglalim ang distansya sa pagitan nila. Kung dati puno ng lambing ang bawat sulyap ni Azrael, ngayon ay tila ba walang emosyon ng mga mata nito kapag siya ay tinitingnan. Walang halik sa noo sa umaga, walang yakap sa gabi bago matulog. Tanging katahimikan lamang ang nagsisilbing pagitan sa kanilang dalawa sa iisang bubong. Tuwing tinitingnan ni Mahalia ang asawa, pakiramdam niya ay isang estranghero na ang kaharap niya. Para bang hindi na ito ang lalaking minsang lumuhod sa kanya. Minsang nangakong mamahalin siya habang buhay at pinili siyang maging kabiyak nito kahit pa tinutulan ng buong mundo. At mas masakit sa lahat ay hindi niya alam bakit. Ano bang kanyang pagkukulang? Saan siya nagkamali? Wala naman siyang ginawang masama. Mahal na mahal niya si Azrael. Hindi siya kailanman nagkulang.
Hindi siya kailanman nagbago. At sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang kausapin si Azrael, puro iwas, puro pagod ako. O kaya'y, pwede ba Mahalia, huwag muna ngayon. Kaya isang gabi habang tahimik na nag-aayos si Mahalia ng mga papeles, sa may lamisita sa loob ng kwarto ng ospital, napansin niya nakaupo lamang si Azrael sa kama. Tila may malalim na iniisip. Azrael? Mahinang tawag niya. Lumingon ito at doon siya nagulat nang makitang seryoso ang mga mata nito. Malalim, may halong lungkot. Ngunit hindi niya mabasa. Tumayo si Azrael at dahan-dahang lumapit sa kanya at saka naupo sa harap niya. Tahimik sa mga naunang mga segundo. Hanggang sa basagin nito ang katahimikan sa pamamagitan ng isang tanong na tila dumurog sa puso ni Mahalia. Do you still love me, Mahalia? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya agad nasagot. Hindi niya inakalang maririnig niya ang tanong na iyon mula sa lalaking minahal niya ng buong buo. Kasi bakit ba parang pinagdududahan na nito ang pagmamahal niya? Hindi naman siya nagkulang sa pagpaparamdam dito na mahal niya ito. Of course, I still love you, Azrael. Aniya, agad-agad nang walang pag-aalinlangan. Walang nagbago sa pagtingin ko sa'yo. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kahit pa nagbago na ang mundo. Kahit pa masaktan ako. Kahit pa hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari. I still love you. Napapikit si Azrael. Isang iglap lang, pero sapat para makita ni Mahalia ang pagdududa sa mga mata nito. At doon siya muling nasaktan. Bakit, Azrael? Mahina niyang tanong. Pilit pinipigil ang pagtulo ng luha. May nagawa ba ako? May pagkukulang ba ako sa'yo? Sabihin mo. Kung may nagawa ko mali, sabihin mo para maayos ko, para maitama ko. Ngunit hindi sumagot si Azrael. Hindi siya tiningnan. Hindi siya niyakap. Hindi siya pinatahan. Tahimik lamang ito. At sa katahimikang iyon, doon naramdaman ni Mahalia ang pinakamalakas na sigaw ng paglayo. Ang katahimikang puno ng pagdududa. Ang katahimikang walang paliwanag. Walang paliwanag kung bakit kahit binigay niya na ang lahat, hindi pa rin siya sapat. Mula na magising si Azrael, hindi na nawala sa paligid nito si Karina, ang ex-girlfriend na minsang bahagi na ng nakaraan ni Azrael. Ngunit sa ngayon, tila ba bumabalik ito sa sentro ng buhay ng asawa ni Mahalia, na para bang wala siyang asawa, na para bang wala si Mahalia. Araw-araw, kapag pumupunta siya sa ospital para asikasuhin si Azrael, palaging andoon si Karina. Nakaayos, nakangiti, at tila ba abot-abot ang pag-aalaga kay Azrael. Inaasikaso ang gamot, pinupunasan ng pawis, tinutulungang kumain. At si Azrael, hinahayaan lang. Minsan pa nga'y nakikitawa pa ito sa mga kwento ni Karina. Masakit man sa loob, pinipili ni Mahalia ang tumahimik. Pero ang mas lalong nagpapabigat sa dibdib niya ay ang presensya ni Doña Severina, na halatang tuwang-tuwa sa muling paglapit ni Karina sa kanyang anak. Ang buti talaga ni Karina, no? Ani Doña Severina isang beses, habang magkasabay sila nakaupo sa labas ng silid ni Azrael. She's always here. Hindi katulad ng iba dyan. Kung kailan kailangan na ng anak ko, siya ka nawawala. Napayuko lamang si Mahalia. Pinipigilan ng sarili. Nilulunok ang bawat salita ang gusto sana niyang isigaw. Hindi niya na mabilang kung ilang beses niyang sinermonan ni Doña Severina. Hindi na rin niya mabilang kung ilang beses siyang pinagmukhang walang kwenta. At ang mas masakit pa, tila wala nang pakialam si Azrael. Wala na ang dating tagapagtanggol. Wala na ang dating asawa. Minsan habang nilalagyan niya ng bulaklak ang mga mesa sa tabi ng kama ni Azrael, bigla na lang pumasok si Karina. May dalang prutas at bagong bitbit na unan. Oh, Mahalia, you're here. Hindi ko alam na may oras ka na pala para manatili dito. Ani Karina, at tila ba sarcastic ang tono. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Estrella Badile from San Pablo, Laguna, Chona Ganalon from Green Hills, San Juan City, at Luz Mendoza from Sydney, Australia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Don't worry, ako na mag-aasikaso sa kanya. Nakapagpahinga ka na ba? You must be tired. Para hindi ka na rin masyadong maabala, ako na lang, okay? Wala siyang masabi. Nakangiti lang siya. Pilit. Pero habang pinapanood niya si Karina na inaasikaso ang asawa, pakiramdam niya ay may unti-unting kinukuhang papel mula sa kanya. Papel bilang asawa. Papel bilang taong pinakamalapit kay Israel. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nakatiis. Hinanap niya si Doña Severina sa labas ng ospital. Nakita niya ito nakaupo sa isang coffee shop sa ground floor, kasama si Karina. Nang umalis si Karina saglit, lumapit siya sa matanda. Mama, maaari po ba tayong mag-usap? Mahinahon niyang simula. Tiningnan siya ni Doña Severina mula ulo hanggang paa, bago tumango ng may bahid ng inis. Ano na naman yan? Wala akong buong oras para sa mga drama mo. Gusto ko lang po sana itanong kung bakit niyo po ito ginagawa. Ako pong asawa ni Israel. Ngunit bakit hindi niyo po ako hinahayaan na gawin ang papel ko? Hindi ako nagsasalita at nagrereklamo sa harapan niya dahil alam ko pong kagagaling lang niya at ayoko pong ma-shock siya. Pero parang sobra naman ho itong ginagawa ninyo. Napataas ang kilay ng matanda. Aba, ewan ko sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo dahil hindi naman ito mangyayari kung ikaw, bilang asawa, ay wala namang pagkukulang sa kanya. Tanungin mo ang sarili mo kung ganun ba talaga ang asawa. Nawawala? Lumalayas? Habang nasa bingit ng kamatayan ng kanyang asawa? Tapos ngayon magrereklamo ka kasi hindi ka na pinapansin. Kung sa bagay, tumigil ito at saka ngumisi ng malamig. You know what your problem is, Mahalia. You're useless. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Dahil pag-aalaga na nga lang ang kaya mong i-offer kay Israel, hindi mo pa magawang ibigay. Natigilan si Mahalia. Para siyang sinampalang salita. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o maglalakad palayo. Pero pinili niya pa rin na harapin ito dahil alam niyang wala siyang mali. Wala siyang pagkukulang. Hindi siya mayaman ngunit lahat ng meron siya ay binigay niya kay Israel. Mama, hindi ba kayo nakiusap sa akin na pumunta ako sa ibang bansa? Alang-alang sa kumpanya. Sinunod kong gusto niyo, di ba? Pumunta ako. Habang nasa ibang bansa ako, walang araw na hindi ako tumawag sa inyo. Walang araw na hindi ko inalam kung may malay na bang asawa ko, subalit sa halip na sabihin niyo sa akin ng totoo, nagsinungaling ka. Tumalim ang titig nito sa kanya. Dumating na rin si Karina at agad itong lumapit kay Doña Severina para damayan ito. Tulad ni Doña Severina, matalim din ang tingin nito sa kanya at sa mga taong naroroon. Siyang may kasalanan dahil siyang lumapit sa lamesa at nanggulo. Wala kang karapatan na kontrahin at sumbatan ako, babae. Dahil bilang walang kwentang asawa ng anak ko, iyon na lang ang kaya mong gawin para sa kanya. Galit na bulyaw nito. Hindi mo siya kayang alagaan. Wala ka na itutulong. Hindi ka malang nagkaroon ng ambag sa mga bayarin sa ospital. Mahirap ka. Walang pamilya. Di wala kang ang pangalan para ipagmalaki. Ang swerte mo nga, tinanggap ka pa niya noon. But now he realizes what kind of mistake he made.
Hindi na nakapagsalita si Mahalia dahil pakiramdam niya ay may kung ano nagbabara sa kanyang lalamunan. Nanginginig na ang kamay niya. Ang dibdib niya ay tila binibiyak sa sakit. Pinipilit niyang ngumiti kahit gumuguhit na ang luha sa kanyang pisngi. Ginawa ko po ang lahat. Wala akong yaman na kayang maibigay sa kanya pero alam ng Diyos na binigay ko ang lahat ng meron ako. Mahal ko po si Azrael. Hindi po ako nagkulang. Talaga? Ginawa mo ang lahat? Sabat ni Doña Severina sa mapanuyang ngisi. Then why is Karina here? Why is she the reason for my son's smiles? Why is she the one beside him every single day? Alam mo kung bakit? Dahil wala ka. Dahil mahina ka. Dahil hindi ka sapat. Hindi na siya nakatiis. Tumayo si Mahalia. Pilit na pinipigil ang hagulhol. Pero bago siya umalis, tiningnan niya si Doña Severina sa mata. Hindi po ako perfecto, Doña. Pero hindi ibig sabihin na wala akong kaya. Kaya kong ipaglaban si Israel kahit gaano pa kasakit. Kaya kong mahalin siya kahit ako na lang may hawak sa pangakong yun. Kahit sirain niyo pa ako. Kahit kunin niyo pa siya sa akin. Hindi niyo kayang burahin ang lahat ng pinagsamahan namin. Pagkatapos niyon, tumalikod si Mahalia. Pero habang papalayo siya, ramdam niyang bitbit niya ang bigat ng isang mundong tila gustong durugin siya. Habang ang lalaking minahal niya, tahimik lang at hindi siya pinipiling ipaglaban. Lumipas ang mga buwan, ngunit tila nananatiling pareho ang lahat. Walang nagbago. Hindi bumalik ang dating init ng pagmamahal ni Azrael. Sa halip ay lalo lang itong nanlamig. Lalo pa itong naging malayo. Tuluyan na rin pinabayaan ni Azrael si Mahalia sa pandalait at pagpapahiya ni Doña Severina na para bang wala na siyang karapatang manlang na ipagtanggol ang sarili. Tuwing bibisita siya sa ospital, ramdam niya ang layo ng loob ng asawa niya. Hindi na siya hinahanap, hindi na siya ningingitian, hindi na siya tinitingnan gaya ng dati. Sa halip ay madalas lang kasama ni Azrael ay si Karina, na tila mas naging bahagi na ng buhay nito kesa sa kanya. Isang hapon, habang bitbit ang paboritong prutas ni Azrael, lumapit si Mahalia sa silid nito. Ngunit natigilan siya bago pa man makapasok. Nakaawang ang pinto at mula roon ay tanaw niya si Azrael na masayang-masayang makipagkwentuhan kay Karina. Halakak ang sagot nito sa isang biro ng babae. Nakahilig pa ang ulo ni Azrael sa unan. Habang si Karina ang nag-aayos ng kumot nito, hindi niya maiwasang huminto. Tila may kung anong humigpit sa dibdib niya. Sa unang pagtingin, masaya lang silang dalawa. Pero sa mata ni Mahalia, iyon ay larawan ng isang masakit na realidad na baka ngay siya na lang ang kumakapit. Tumahimik siyang pumasok. Hi, sabi niya at pilit ang ngiti. Saglit ang siyang tiningnan ni Azrael. Tsaka muling ibinalik ang atensyon kay Karina. You're here, sabi nito. Malamig ang tono. You can put that over there. Itinabi niya ang prutas sa lamesita sa gilid. Hindi siya nilapitan. Wala man lang halik sa pisngi o kahit hawak sa kamay. Wala. Tahimik lang siyang umupo sa sofa sa tabi ng kama. Pilit na nilulunok ang sakit sa lalamunan. Maya-maya, dumating si Doña Severina. Napatingin agad ito sa kanya. Taas noo, parang sanay na sa presensyang ayaw niyang makita. Oh, Mahalia, sarkastikong sabi nito. Andito ka na naman pala. Tumayo si Mahalia para bumate, pero hindi na ito hinintay ni Doña Severina. Karina, iha, I bought you some tea, sabi pa ni Doña Severina, habang iniaabot ang bitbit na thermos sa dalaga. You've been so kind to Azrael. Hindi ko na alam kung ano mangyayari kung wala ka, iha. Naglakad palapit si Mahalia para sana tumulong ayusin ang una ni Azrael, pero pinigilan siya ni Doña Severina. Hayaan mo na si Karina. Alam naman natin, mas sanay siya sa mga ganito. Sabi nito sabay tapon ng tingin sa kanya. Besides, ayaw na nating madagdagan pa ang pagod ng may asawa sa papel lang. Napalunok si Mahalia. Naririnig niya ang lahat. Ramdam niya ang saksak sa puso ng bawat salita.
Mama, gusto ko lang naman pong... Gusto mong ano? Putol ni Doña Severina, sabay taas ng kilay. Gusto mong magpakamartir dito? You should have known your place from the start. Hindi lahat ng pilit ipaglaban ay para sa'yo. Tahimik lang si Azrael. Wala itong sinabi. Wala siyang ginawa. Hindi man lang siya pinagtanggol. Tumayo si Mahalia. Hinablot ang bag at hindi na nagpaalam. Lumabas siya ng silid na hawak ang huling hibla ng respeto niya sa sarili. Nang makauwi na siya sa bahay, hindi niya na napigilan ang sarili. Umupo siya sa tabi ng kama nila ni Azrael, sabay yakap sa unan. Doon niya iniluha ang lahat. Tila isang bangungot ang araw-araw sa kanya. Tila isang mabagal na pagpatay ang bawat titig ni Azrael na puno ng lamig. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat sa dibdib niya ang tanong, ano bang pagkukulang ko? Ilang gabi na ang lumipas at muling bumisita si Mahalia sa ospital. Pero bago pa man siya makapasok, lumabas si Karina sa silid ni Azrael. Ngumiti ito, mapait, mapagmataas. Hindi mo na kailangang pumasok. He's resting. Sabi nito tsaka dumaan sa harap niya. Napapikit si Mahalia. Huminga ng malalim. Umapaw ang luha. Sa koridor ng ospital, doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang pangakong binitawan ni Azrael noon. Tila isang ala-alang nilamon ng sakit. Ang tiwala at pagmamahal na buong-buo niyang ibinigay. Unti-unti na ang napapalitan ng pangungutya, pagdududa at pag-abandona. At doon sa gitna ng katahimikan ng ospital, tinig lang ni Mahalia ang narinig niya sa sarili. Hanggang kailan ko ba ito kakayanin? Hanggang sa makalabas si Azrael sa ospital, nanatili itong malamig sa kanya. Walang paglalambing. Wala ring sulyap na may lambing o alaala ng pagmamahal. Wala. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Mahalia ay para na lamang siyang anino sa buhay ng lalaking minsan ay tinawag niyang asawa. Lalo pang humigpit ang pakiramdam niya sa dibdib tuwing makikita niyang nandoon si Karina. Nakangiti, alisto at palaging nasa tabi ni Azrael. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano na sila naging malapit. Minsan kahit wala siyang sinasabi, ramdam niya ang mga titig ni Karina. Tila ba nangungusap. Ako na ngayon ang kailangan niya. At si Azrael? Wala man lang paliwanag. Wala man lang pagtanggi. Basta pinapayagan na lamang si Karina sa bawat galaw ng buhay nito. Tuwing naroon si Karina, tila muling nagkakaroon ng buhay ang mga mata nito. Tila mas malaya ang halakhak, mas magaan ang loob, mas madalas ang pagngiti. Habang siya, si Mahalia, ay nagiging parang tagalinis lang ng silid o taong nasa background lang ng istorya ng buhay ni Azrael. Dahan-dahan nagsimulang magduda si Mahalia, hindi lang sa pagmamahal ni Azrael para sa kanya, kundi pati na rin sa sarili. Baka nga tama si Doña Severina. Bulong niya sa sarili habang nakaupong mag-isa sa gilid ng kama nilang dalawa. Baka nga hindi ako yung babae na nararapat para sa kanya. Hindi niya maiwasang balikan ang sinabi ng matandang babae. You're nothing but a burden. Azrael deserves better. At habang pinagmamasdan niya mula sa malayo kung paano inaalagaan ni Karina si Azrael, napapaisip siya. Tama si Doña Severina. Mas kayang alagaan ni Karina si Azrael. Mas kilala nito si Azrael dahil ilang taon din naging magkasintahan ng dalawa. Mas malapit sila. Mas masaya siya kapag andyan si Karina. Naaalala pa niya kung paano si Karina ang naroon sa tabi ni Azrael nang magising ito mula sa coma. She was the one who told him na everything will be okay. Mahina niyang sabi habang nakaapak sa gilid ng hallway sa ospital. She was the one who held his hand, not me. Ang sakit. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagsiselos. Mas malapit iyon sa pagkadurog. Kasi kahit pilit niyang nilalabanan, pilit niyang ipinaparamdam na mahal siya ni Azrael, tila kulang pa rin. Tila hindi sapat. Mas lalo niyang naramdaman ang unti-unting pagkawala nito.
Yung pisikal na presensya ni Azrael ay nariyan. Pero ang damdamin nito, tila matagal na siyang iniwan. Hindi na siya hinahanap. Hindi na siya pinapansin. Hindi na siya minamahal. At doon niya unang natanong ang sarili. Is my love really enough? Hindi niya na kayang itanggi. Wala nang saysayang pagtitiis kung siya lang ang may gustong lumaban, kung siya lang ang nakakapit. Isang gabi habang tahimik siya nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang litrato nila ni Azrael noong araw ng kasal nila, mahina niyang bulong. At least, na-experience ko yung maikasal sa kanya. Napakagat siya sa labi habang pinipigilang humikbi. At least naging asawa niya ako, kahit sandali lang. That's enough for now. Sabi niya at pilit ang ngiti pero punong-puno ng pait. Dahan-dahan niyang ibinaba ang litrato at ipinikit ang mga mata. Maybe it's time to let go. Maybe it's time to give him the happiness he truly deserves, even if it's not with me. At sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta umiyak dahil sa sakit ng puso. Umiyak na rin siya para sa pagpapakawalang alam niyang masakit pero tama. Tahimik na lumakad si Mahalia papunta sa opisina ni Doña Severina. Mabigat ang bawat hakbang, pero buo ang loob. Hindi na siya nagdalawang isip. Matagal niya nang pinag-isipan ito. Ngayon, panahon na para sabihin ang nararapat. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Doña Severina. Nakaupo sa malapad na upuang yari sa ratan. May hawak na tasa ng tsaa at nakatingin sa bintana. Naroon din sa silid si Karina na bahagya pang nagulat nang makita siya at tila may mahalagang pinag-uusapan ng dalawa. Napalingon sa kanya si Doña Severina at napakunot ang noo. Ano na naman ang kailangan mo? Malamig nitong tanong. Huminga ng malalim si Mahalia at pinilit ngumiti. Kahit naninikip ang dibdib niya. Kakausapin ko lang po kayo, Mama. At ano naman ang pag-uusapan natin, ha? Gusto ko pong ipaalam sa inyo na gagawin ko na po ang gusto ninyo. Napataas ang kilay si Doña Severina. Gusto ko? Tano naman yon? Sarkastikong tanong pa nito. Makikipaghiwalay na po ako kay Azrael. Diretsong sabi ni Mahalia. Walang pag-aalinlangan sa boses pero may bahid ng lungkot sa mata. Bahagyang napahinto si Doña Severina at bahagyang napaangat ang ulo. Oh? At anong ikinagigising mo sa katotohanan? Sabi nito na halatang nagugulat pero hindi nagpapahalata. Nakita ko po kung paano siya ngumiti habang kasama si Karina. Sagot ni Mahalia habang pilit pinapakalma ang sarili. Sumulyap din siya kay Karina na natigilan din pero napangiti rin. Nakita ko rin po kung gaano kayo kasaya kapag siyang kasama ni Azrael. Napagtanto ko pong hindi ko kailangang ipagsiksikan ang sarili ko sa mga taong ayaw naman sa akin. Tumayo si Doña Severina at lumapit sa kanya ng mabagal. Taglay ang anyo ng matagal nang naghihintay ng tagumpay. Noon pa man, may dahilan ako para manatili sa tabi niya. Kasi mahal niya ako. Kasi pinakasalan niya ako. Kasi may sinumpaan kami sa harap ng Diyos. Tumigil si Mahalia. Pigil ang luha. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, sa lahat ng pagbabago sa kanya, pakiramdam ko wala na akong lugar sa buhay niyang dalawa. At ayoko pong maging hadlang sa kung anumang kaligayahan ang meron siya ngayon. Tumingin si Doña Severina ng matalim. Ilang segundo itong natahimik bago biglang tumawa. Mabuti naman at naisip mo yan. Sarkastikong sabi nito. Pero huwag mong akalaing ganyan lang kadali ang gusto mo na mangyari. Akala mo ba papayag ako na basta-basta mo nalang iiwan ang anak ko? Tumalim ang titig nito. Ikaw ang nagkulong sa kanya sa isang kasal na wala namang silbi. Isiniksik mo ang sarili mo sa buhay niya ng ilang taon. And now, you want to walk away? Hindi kita hahayaang umalis nang wala kang bit-bit na leksyon. Luminga si Doña Severina at sumigaw. Lina,
Agad namang dumating ang isa sa mga katulong. Magdala ka ng pagkain dito. Yung kanin, may ulam. Yung kanin dapat medyo malamig. Ilagay mo sa tray. Mabilis naman sumunod ang utos. Ilang segundo pa dumating ang tray ng pagkain. Isang platitong malamig na sinangag at isang perasong pritong isda. Kinuha ito ni Doña Severina at inilapag sa sahig, sa mismong paanan ni Mahalia. Gusto kong kainin mo to. Diyan, sa sahig. Tumayo itong diretso sa harap niya. Puno ng puot ang tingin. Para kahit papaano, may bitbit kang leksyon pag alis mo. Para maalala mo kung saan ka nararapat. Sa lupa, sa ibaba, sa ilalim ng mga paang tulad namin. Napakagat sa labi si Mahalia. Umiikot ang pakiramdam niya sa matinding kahihiyan. Pero hindi siya nagsalita. Walang palag, tahimik niyang ibinaba ang paningin at dahan-dahang lumuhod. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang malungkot na katotohanan. Pagod na siyang lumaban. Unti-unti siya naupo sa malamig na sahig. Kinuha ang kutsara, nilabanan ng panginginig ng kamay. Tiningnan niya ang pagkain. Wala siyang ganang kumain, pero ginawa niya pa rin. Sinimulan niyang isubo ang malamig na kanin. Tawa ang naging tugon ni Doña Severina. Isang malamig, mapanghamak na halakhak. Tingnan mo yan, Karina. Sigaw nito habang tumatawa. She's just really nothing. Naglakad pa si Karina palapit at tumingin ng may ngisi. Wow, ganyan na lang pala siya kadaling sumuko. Sarkastik ang sabi pa nito. At bago pa siya makapagsalita, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Dinuraan siya ni Katrina at ganon din ang ginawa ni Doña Severina. Masakit at mas masakit pa kesa sa latay ng salita. Nanatili siya nakaupo, patuloy sa pagkain, habang dinuduro-duro, pinagtatawanan at dinuduraan. Wala siyang sinabi, wala siyang igante. Bumaba na siya sa pinakailalim pero may natira pa rin sa kanya. Isang dangal na hindi nila kailanman makukuha. At habang tinatawanan siya ng mga ito, isa lang ang laman ng isip niya. Minsan, minahal ako ni Azrael. At sa ngayon, sapat na iyon. Sapat na iyon para kayanin ang pait ng pag-alis. Habang patuloy ang paghamak at pagtatawa ni na Doña Severina at Karina, nanatiling tahimik at nakayuko si Mahalia. Pilit niyang nilulunok ang sakit at pagkapahiya habang nangihilid ang kanyang luha. Sa kabila ng mga mapanirang salita at pangmamaliit sa kanyang pagkatao, pinili niyang manatiling mapagkumbaba. Malamig ang tinig ni Doña Severina nung magsalita itong muli. Habang pinagmamasdan si Mahalia sa sahig. Tandaan mo to, Mahalia. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Hindi ka kailanman naging sapat. Diyan ka lang sa lupa. Sa paanan ng mga taong tunay na nababagay sa anak ko. Nagsalita rin si Karina nang may mapanuyang ngiti. You are just nothing but a desperate woman clinging to a man who no longer loves her. Tapos ka na. Matapos noon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isa pang katulong. May kaba sa tinig. Ma'am, dumating na po ang Royal Guards ng De Montemayor family. Naputol ang pagtawa ni Doña Severina. Halos nabitawan pa nito ang hawak na wine glass. Maging si Karina ay napabalikwas ang tayo. De Montemayor? Ang kalaban natin sa industriya. Ano ginagawa nila rito? Ani ng Donya. Susunduin daw po nila nag-iisang anak ng mga De Montemayor. Habang gulat na gulat ang lahat, dahan-dahan tumayo si Malia mula sa sahig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos ang sarili at tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Severina ng may dignidad at katahimikan. Hindi po ako magtatanim ng galit sa inyo. Wika ni Mahalia. Sa kabila ng lahat ng sinabi ninyo at ginawa ninyo sa akin, pinili ko ang patawarin kayo. Hinihiling ko lang na sana'y maging masaya kayo. Na sana, sa piling ni Karina,
makikita niyo ang kaligayahang inaasam niyo para kay Israel. Lumunok siya dahil nahihirapan na siyang magsalita at ngumiti ng payapa. Hindi na po ako magpapaalam sa kanya dahil kilala ko ang puso ko. Kilala ko ang sarili ko. Sa oras na makita ko siyang muli, alam kong magdadalawang isip ako na iwan siya. Mahal na mahal ko siya, kaya aalis na lang ako. Tahimik. At kahit masakit, pipiliin kong huwag siyang guluhin pa. Huminga siya ng malalim. At least, I experienced being his wife, even just for a while. That was more than enough for a woman like me. Yumuko siya sa harap ni Doña Severina at Karina. Nang iangat niya ang ulo niya, nakita niyang lumuluhang muli ang katulong na unang tumulong sa kanya. Lumabas si Mahalia sa bahay. At doon sa harap ng malaking bakuran ng mansyon, naroon ang isang itim na limousine. May sagisag ng De Montemayor family. 4 na royal bodyguards ang sabay-sabay na bumaba at tumindig ng tuwid. Bumukas ang pinto ng limousine at lumabas mula roon si Inigo de Montemayor. Formal ang anyo, matikas at may respeto sa bawat kilos. Pagkakita kay Mahalia, agad itong yumuko bilang paggalang. Inihintay na po kayo ng inyong ama, Lady Mahalia de Montemayor. Nagulat si Doña Severina at Karina. Hindi makapaniwala sa narinig. Napaatras si Doña Severina at halos matumba. Lady Mahalia? Tulad ni Doña Severina, hindi rin makapaniwala si Karina. Ibig mong sabihin, isa siyang de Montemayor? Nilingon sila ni Mahalia. Ang huling sulyap na puno ng kapatawaran. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kailanman gagamitin ang pangalan ko para gumanti. Hindi ko kailanman ipapaalala sa inyo kung sino ako. Dahil kahit anong yaman, hindi nito kayang tapatan ng sakit ng panalait ninyo. Pero sana, kahit minsan, maalala ninyo kung paano ako lumuhod sa harap ninyo. At sana, matuto kayong lumuhod rin sa harap ng kapwa. Sumakay siya sa limousine habang sinasarado ang pinto ni Inigo. Umalis ang sasakyan bitbit ang dangal na inaapak-apakan nila at iniwan silang dalawa sa isang katahimikang may halong kahihiyan. Isang buwan na ang lumipas mula nung isinumite ni Mahalia ang annulment papers kay Azrael. Mabilis siyang pinirmahan ang lahat ng kailangan. Walang pag-aalanlangan. Walang second thoughts. Ngunit sa loob ng isang buwang iyon, kahit katiting na sagot mula sa asawa, kahit isang perasong papel na may pirma nito, wala. Ayon sa kanyang abogado, ang ibig sabihin lang nito ay hindi pa rin pinipirmahan ni Azrael ang annulment. Napabuntong hininga si Mahalia habang tinititigan ng tablet sa kanyang mesa. Paulit-ulit lang niyang binabasa ang email ng abogado. Nagsasabing hindi pa rin completed ang proseso dahil kulang ang perma ng kabilang panig. Bakit? Bulong niya sa sarili habang napapikit. Bakit hindi mo pa rin pinipirmahan, Azrael? Akala ko ba gusto mong matapos na rin to? Gusto niyang unawain. Siguro mahirap. Siguro'y nasasaktan din ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang masaktan pa rin. Kasi kahit sa huli, si Azrael pa rin ang hinihintay niya. Kahit nasaktan siya, kahit tinaboy siya ng pamilya nito, kahit siya na mismo ang nagdesisyong umalis, hinihintay pa rin niya na sana, kahit papaano, pigilan siya ni Azrael. Pero wala. Wala itong ginagawa. Kaya pinili na lamang niyang ituon ang sarili sa trabaho, sa negosyo, at sa responsibilidad na iniatang sa kanya ng kanyang ama. May kumatok sa pinto ng opisina niya. Tumayo ang kanyang sekretarya. Isang dalagang may suot na maroon corporate dress at may dalang folder sa kamay. Miss Mahalia, bati nito. May ipinapaabot po ang ama ninyo. Gusto raw po niyang lamangan ng Montefalco Group. Napatingin si Mahalia mula sa kanyang kinauupuan. What do you mean, lamangan?
Tanong niya, bagamat alam niya na ang ibig sabihin noon. Gusto raw po ng Presidente Montemayor na makuha ang posisyon ng Montefalco Group sa international rankings. Ibig sabihin po, nais niyang pabagsakin ang ranggo ng kumpanyang iyon. At gusto niyang malaman na lang di Montemayor ang mas makapangyarihan, mas kinikilala, mas nangingibabaw. Tahimik lamang si Mahalia sa loob ng ilang segundo. Tumayo siya mula sa likod ng glass desk niya. Dahan-dahang lumapit siya sa malawak na salaming bintana ng kanyang opisina, kung saan matatanaw ang buong syudad sa ibaba. Ilang saglit siyang nakatulala. Tila iniipon ang lakas ng loob para sabihin ang desisyong matagal na rin nabubuo sa kanyang isipan. Do everything he wants. Mariing utos niya. Sabihin mo sa ama ko, I will lead the company the way he wants it to be led. We'll take over. We'll win. Napatango ang sekretarya. Agad na lumabas ang opisina upang simulan ang mga kailangan at naiwan si Mahaliyang mag-isa. Tahimik, nakatayo pa rin siya sa tapat ng bintana. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Marahan niyang niyakap ang sarili habang iniisip ang lahat ng nangyari. Ang pag-ibig, ang kasinungalingan, ang sakit, ang pagtataksil, at ang wakas. Ngayon, mahina niyang wika. Hindi na ako si Mahalia del Rio Montefalco, na asawa ni Azrael Montefalco. Napapikit siya habang pinipigilan ng luha. Ngayon, siya na si Mahalia, ang nag-iisang anak ng pinakamakapangyarihang pamilyang De Montemayor, ang CEO ng De Montemayor Empire. Binuksan niya ang drawer at inilabas ang isang mamahaling pen na may nakaukit na pangalang Mahalia D. De Montemayor. Pinirmahan niya ang isang dokumento sa mesa, isang kontratang magpapalakas palalo sa empire nila. From now on, I'm not the wife who waited. I'm the woman who leads. And this time, she wasn't the one being left behind. This time, she's the one walking ahead. Sa loob ng malawak at moderno niyang opisina, nakaupo si Mahalia sa likod ng glass desk, suot ang isang puting blazer at sleek na corporate skirt. Maayos ang postura niya, pero sa loob, alam niyang may kung anong kulang. Isang pangalan na hindi pa rin niya mabitawan sa kabila ng lahat. May bahagyang katok sa pinto bago pumasok ang kanyang sekretaryang si Mia. Ma'am, may update po ako regarding sa current standing ng kumpanya natin kumpara sa Montefalco Group. Ani Mia habang nilalapag ang iPad sa mesa. Tumingin si Mahalia sa kanya. Go ahead. Based po sa latest market analysis and reports, nasa 70% na po tayo sa target market share ng Montefalco Group. Kung magtutuloy-tuloy po ang trend, in 2 or 3 months, malalampasan na po natin sila sa food and beverage sector. Pati raw yung international investors, nagkaka-interest na rin na lumipat sa atin. Matiim na tinitigan ni Mahalia ang graphs at reports sa screen. Tahimik lang siya sa ilang segundo bago tumango. Anong sinasabi ng board? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa data. They're impressed, ma'am. Pero ang utos po ng ama ninyo, gusto niyo pong mapabagsak talaga ang Montefalco Group. Not just overtake them. He wants them defeated. Gusto po niya ng dominance, not just competition. Nagtaas ang tingin si Mahalia kay Mia. Saglit siyang natahimik bago tumugon. Then do it. Aniya sa malamig at matatag na tinig. Do everything he wants. Expand, invest, launch campaigns, cut prices if needed. I want the Montefalco Group struggling to breathe. Yes, ma'am. Sagot ni Mia bago tumango at tumalikod upang lumabas. Naiwang mag-isa si Mahalia sa kanyang opisina. Tumayo siya tinungo ang glass window ng building. Tanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang kanyang refleksyon ay tila isa ng estranghero sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas. Ma'am? Pumasok ulit si Mia na halatang excited.
Nagkakagulo na po ang financial division ng Montefalco Group. May ilang investors na po ang umatras sa kanila at tumapit sa atin. Yung isang top partner nila sa Singapore, pumirma na po sa atin. Hindi lang po tayo nakahabol kundi nalampasan po natin sila. Napangiti si Mahalia, pero hindi ito ngiti ng tuwa. Isang ngiti ng pagkakamit ng lakas, ng paghihigante. Marahil, pero sa kabila nito, may kirot pa rin pilit niyang inililibing. Prepare the next move, aniya. Tell my father we're ready for phase 2. Gabi na nang bumisita si Inigo sa opisina ni Mahalia. Dala nito ang wine at 2 baso. Tila ba alam na kailangan ni Mahalia ng kausap. Pagod ka na naman. Puna nito habang binubuksan ang bote. Kailan ba ako hindi pagod? Sabay ngiti ni Mahalia at bahagyang mapait. Tahimik silang nagtagpo ng baso. Nagtoast sa katahimikang pareho nilang nais. Hindi ko akalaing darating ang araw. Nakakalabanin mo ang mga Montefalco. Sabi ni Inigo matapos uminom. Lalo na si Azrael. Alam ko kung gaano mo siya kamahal, Mahalia. Napangiti si Mahalia, bahagyang natawa. Naaalala ko pa kung paano ko siya hinabol noon. Paano ko binura ang buong pagkatao ko para lang makalapit sa kanya. Nagpanggap pa akong mahirap. Nagtago sa ilalim ng ibang apelido para lang hindi niya malaman na isa ako sa mga taong pinakaayaw niya. Tahimik lamang si Inigo, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Tapos ngayon, eto kami, magkalaban. Naglalaban na ng mga kumpanya namin. Paulit-ulit ang balita sa media. De Montemayor versus Montefalco. Ilang hakbang na lang, Inigo. Matatalo na namin sila. Gusto mo ba talagang talunin sila? Seryoso na tanong sa kanya ni Inigo. Iyon ang gusto ng aking ama. Tugon niya. Iyon ba ang gusto mo? Hindi siya nakasagot. Nagbuntong hininga naman si Inigo. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Hindi agad sumagot si Mahalia. Dahan-dahan siyang uminom ng alak, tsaka tumingin kay Inigo. Oo naman, hindi nawala yon. At hindi ko rin alam kung kailan mawawala. Kung ganon, bakit mo ginagawa to? Tanong ni Inigo. Bakit mo siya sinasaktan sa paraang ganito? Ginagawa ko lang kung ano ang gusto ng ama ko. At kung ano ang gusto ng mga Montefalco. Mahina niyang tugon. Gusto nila ng digmaan? Ibibigay ko. Sila naman ang unang nagbaba ng espada, hindi ba? Muling natahimik ang paligid. Isang uri ng katahimikan na may kasamang lungkot at pangungulila. Pinirmahan na ba ni Azrael ang annulment ninyo? Tanong ni Inigo makalipas ang ilang sandali. Umiling si Mahalia. Hindi pa rin. Napailing si Inigo. What if ayaw talaga niyang pumirma? What if ayaw kanyang hiwalayan? Napatitig si Mahalia sa malayo. Hindi agad sumagot. Ang titig niya ay para bang umabot sa kabilang panig ng syudad. Doon sa lugar kung saan posibleng naroon si Azrael. Doon sa mundong minsan ay sila ang magkasama. Ewan ko. Mahina niyang sabi. Pero kahit ayokong umasa, may parte sa puso ko na nagtatanong. What if nga? What if ayaw niya talaga? Muling bumuntong hininga si Mahalia at milingon si Inigo. Pero kahit ano pa man ang dahilan niya, hindi ko yan pwedeng panghawakan. Hindi ko pwedeng mabuhay sa what if. Ngayon, ang tanging hawak ko na lang ay ang realidad. Na kami ay magkalaban. Na hindi na kami mag-asawa. Na ako, si Mahalia de Montemayor, at siya, si Azrael Montefalco. At sa likod ng ngiting pinilit niya, naroon ang lungkot na hindi maitatago ang sakit ng pag-ibig na nananatili, ngunit hindi na maibabalik. Sa kabilang panig ng digmaang negosyo, kumukulo na ang galit ni Doña Severina Montefalco. Hindi ito makapaniwala na si Mahalia ang mismong taong nagpapabagsak ngayon sa kanilang pangalan. Nilalakad-lakad nito ang malawak na sala ng Montefalco Mansion
habang hawak ang tablet na naglalaman ng business reports. Kumakabog ang dibdib nito sa inis. At tila ba hindi sapat ang matitigas na hakbang upang mailibas ang tindi ng galit na nararamdaman. "She has no gratitude!" sigaw nito. Galit na galit habang pinapakita ang screen kay Azrael na tahimik lamang na nakaupo sa tabi ng bintana. "She's going against us, Azrael! Against the Montefalcos! And after everything, after all we did to her?" Ngunit hindi sumagot si Azrael. Tila ba wala sa sariling nakatingin. Nakatingin lamang ito sa kanyang kamay na may hawak na larawan. Isang larawang ilang ulit niyang tinititigan. Ang litrato ni Mahalia. Suot ang isang royal blue suit habang nakaupo sa trono ng kanyang opisina bilang CEO ng De Montemayor Empire. Muling dumagundong ang tinig ni Doña Severina. "Why aren't you saying anything, Azrael? Don't tell me you're still." Azrael finally turned to look at her, calm, composed, and with a gaze that held 1,000 things unsaid. "You know the reason, Mom." Tumigil sa paglalakad si Doña Severina. Napatingin ito sa anak na parang nauntog sa realidad, tsaka pinandilata ng mata. "It's because of that love again, isn't it?" Giit nito. "She's attacking us, and still you care about her?" Azrael didn't deny it. Tumikim lang ito at muling ibinalik ang tingin sa larawan sa kanyang palad. May ngiting halos hindi mo makikita, ngunit hindi rin maikakaila. "I'm not blind, Mom. I saw what she became. The world thought she was just a small-time heiress. Pero hindi. She was always more than that. She was just hiding. From me, from you, from all of us. And look at her now." Kahit galit na galit si Doña Severina, hindi na rin ito maikakaila ang bahagyang takot at respeto na tinura ng anak. At sa mga mata ni Azrael ay hindi galit ang nangingibabaw, kundi paghanga, sakit at pagmamahal. "She lied to you, Azrael," mariing sambit na Doña. "She manipulated you. She pretended to be someone she's not." "But she never pretended with her love," sagot ni Azrael. Ang mata pa rin ay nasa larawan ni Mahalia. "That was always real." Napailing si Doña Severina. Natigilan sa hindi niya inaasahang depensa ng anak para sa babae ngayon kalaban na nila. "She's fighting us now. She's fighting for her family." Mahinang sagot ni Azrael. "Just like I always did for ours." Muling bumigat ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ina. Sa labas ng bintana, tila sinasabayan ng kulimlim na ulap ang bigat ng tensyon sa loob ng mansyon. Ngunit sa kabila ng lahat, si Azrael, ang lalaking minsang minahal ni Mahalia, ay nananatiling tahimik. Tapat sa damdaming, hindi pa rin niya magawang itanggi. "She's not just Mahalia del Rio of Montefalco anymore," bulong niya sa sarili. "She's Mahalia de Montemayor. And God, I'm proud of her." Napansin niyo ni Doña Severina at saka una-unahang pagkakataon na pagtanto nitong baka nga hindi niya kailanman maalis si Mahalia sa puso ng anak niya. Sa loob ng malawak na silid, isang malalim na buntong hiningang bumalot sa katahimikan. Sa labas patuloy ang ulan. Tila sinasalamin ng gulong umiikot sa pagitan ng dalawang pamilya. Kapwa makapangyarihan at maprinsipyo. Nag-umpisa ang lahat sa isang annulment. Isang annulment paper na hanggang ngayon, isang buwan nang lumipas, ay nananatiling hindi pa rin pinipirmahan ni Azrael Montefalco. Galit na galit muli si Doña Severina habang pinagmamasa ng news report sa TV. Kung saan tampok ang muling pagbangon ng kumpanyang De Montemayor na ngayon opisyal ng pinamumunuan ni Mahalia. "She's really ungrateful," galit na sabi nito habang ibinagsak ang remote sa ibabaw ng mesa. Walang sagot si Azrael. Tahimik lamang siyang nakaupo sa kanyang inauupuan. Hawak-hawak ang isang lumang litrato ni Mahalia.
noong araw ng kanilang kasal, kung saan ngiti-ngiti pa ito sa kanya. Tila ba buong mundo nito ay siya. Tinitigan niya ito ng matagal. Mahirap pa rin paniwalaan ang babaeng minahal niya. Ang babaeng itinago niya sa lahat. Para maprotektahan ang babaeng akala ng lahat ay simpleng asawa lang niya. Ay siya palang hidden CEO ng De Montemayor Group. Isang babae na ngayon ay buong tapang na humaharap sa kanya bilang karibal, bilang kalaban sa mundo ng negosyo. "You're still not saying anything?" tanong ni Doña Severina habang nakatayo sa likuran niya. "You know the reason, Mom," mahinang sabi ni Azrael, hindi pa rin inaalis ang tingin sa larawan. "She was my wife. I was supposed to protect her, but I didn't." Aniya na mahina ang boses, ngunit puno ng bigat. "Instead, I let my anger lead me. I let my pride destroy what we had. And still, after everything, you still love her?" "I made the wrong choice when I chose to walk away from her, instead of believing in our love," sagot ni Azrael habang nilapag ang larawan sa mesa. "Even though she cheated on me," nagtaas ang kilay si Doña Severina. "You're still holding on? After she slept with another man abroad and left you?" Azrael looked up, finally meeting his mother's eyes. "She can cheat on me for how many times she wants. As long as she comes home to me at night, I'll still be her husband," sabi niya ng marahan ngunit matatag. Gulat at pagkadismayang sumilay sa mukha ng Donya. "You're weak," sabi nito. "No?" sagot ni Azrael habang muling tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin, na ngayon ay may bahid ng mga pilat. Tanda ng karahasang minsan niyang pinagdaanan. "I was weak when I let her go. Loving her? That's the only strength I have left." At napatuloy ang ganon habang lumalala ang laban sa pagitan ng dalawang kumpanya. Pinipilit ni Azrael na huwag makisangkot ng todo, pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang sakyan ang galit ng kanilang pangalan. Dahil Montefalco siya, at ngayon kalaban na nila si Mahalia. Ang babaeng minsan ay pinili niyang mahalin sa kabila ng lahat. Pero sa tuwing mag-isa siya, sa bawat tagay ng alak, at sa bawat tingin niya sa sarili niyang refleksyon, sa bawat pilat na naroroon sa kanyang mukha, muling bumabalik ang katotohanan. Wala na sa tabi niya ang kanyang asawa, at iyon ang sugat na hindi kailanman maghihilom. Isang tahimik na gabi, abala si Azrael sa pagtingin ng mga bagong campaign proposals sa kanyang study room, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Akala niya ay isa lamang ito sa mga late-night business calls, pero napatayo siya sa kinauupuan nang mabasa ang caller ID. St. Martina's Hospital. "Hello?" agad niyang sagot. "Mr. Montefalco?" "Yes, speaking. This is Dr. Valerio from St. Martina's. We're calling regarding your wife, Mahalia Montefalco." Natigilan si Azrael. Hindi niya inaasahan ang pangalan na matagal niya nang hindi naririnig mula sa ibang tao. "She got into an accident, and you're still listed as her legal spouse and emergency contact. Kaya kayo po ang unang tinawagan." Agad na nanlamig ang pakiramdam ni Azrael. Wala na siyang inaksayang oras. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at mabilis na tinungo ang ospital. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang doktor. "Mr. Montefalco? Mabuti tandito na kayo. Nasaan siya?" tanong niya agad na hindi maitago ang kaba. Currently, nagpapahinga siya. She was sedated. Minor lang naman po ang injuries niya, thankfully. Nagka-trauma lang po siya at mukhang may history din ito ng emotional triggers. We found superficial wounds and bruises though. Napatingin ng doktor sa clipboard at tila nag-aalanlangan. "The what?" singit ni Azrael. "May mga peklat po sa likod niya. Malalalim. Mukhang galing sa skin graft surgery or third-degree burns. Hindi namin tinanong ng diretso dahil hindi pa siya stable kanina. Pero I assume you'd know about it?"
Nanlaki ang mata ni Azrael. Peklat sa likod? Opo, halos buong likod po niya may peklat. Hindi ba ninyo alam? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Azrael. Mabilis siyang lumakad papunta sa silid ni Mahalia. At nang masilip niya ito sa loob, nakahiga ito ng payapa, pero maputla. Tila humigpit ang yakap ng guilt sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kama. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Mahalia, mahina niyang bulong na puno ng pagsisisi. I'm sorry. I'm so sorry. Isang peraso ng luhang pumatak mula sa mata niya habang pinagmamasan ng babaeng minahal niya. Ang babaeng pinakawalan niya. Paglabas niya ng silid, wala pa rin siyang kapayapaan sa dibdib. Nang makasalubong niya ang doktor, muli siya nagtanong, Doc, pwede ko bang makita yung sinasabi niyong peklat? Pagkasama niya sa opisina nito, ipinakita ng doktor ang mga larawan sa likod ni Mahalia. Kinuha para sa medical records. Doon muling nagising ang konsensya ni Azrael. Ang buong likod ni Mahalia, puno ng peklat. Parang sinunog tsaka muling binuhay ang balat. Hindi siya makapagsalita. Nagmamadali siyang umalis ng ospital at nagtungo sa Montefalco Mansion. Hindi na napansin ang oras. Kumatok siya sa silid ng kanyang ina. Nang buksan ito ni Doña Severina, may halong gulat at kaba ang mukha nito. Azrael, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? I need answers. Malamig ang boses niya. Alam mo ba to? Sa kanya inilabas ang kopya ng larawan mula sa ospital. Yung likod ni Mahalia. Alam mo bang ganito? Napalingon si Doña Severina at umiling. Wala akong alam dyan. Don't lie to me. Sigaw ni Azrael. You were the one who kept her close. You knew everything. So don't you dare tell me na wala kang alam dito. Pero bago pa makasagot si Doña Severina, lumapit ang sekretarya nito na si Elna. Napatagal lang nasa tabi ng matriarka. Sir Azrael, mahina pero buo ang boses nito. Ako po ang magsasabi. Matagal na akong tinataguan ang konsensya ko. Ako po ang nakakaalam. Napalingon si Azrael. Ano? Si Mama Halia po. Siya po ang nag-donate ng balat noon para sa mukha ninyo. Noong naaksidente po kayo sa planta. Parang tumigil ang mundo ni Azrael. Anong sinabi mo? Doña Severina asked me not to say a word pero sir, wala pong ibang tumugma eh. Only her. Siya lang ang may matching tissue type. So she volunteered. Kahit ayaw pa sana ng ibang doktor. Pumayag siya. Nagmamakaawa siya sir. Kahit buhay niya naging kapalit. Nanigas si Azrael. No. Pero lumapit si Elna at may hawak itong lumang dokumento at waiver. Ito po yung medical consent form, sir. Nakapirma si Mama Halia. At kayo rin po ang naging benefactor. Napaluhod si Azrael sa harapan ng kanyang ina. You betrayed me. Bulong niya. I trusted you. I loved her. And you, anak, lumapit si Doña Severina. I did it for you. I didn't want you to feel in debt. Ayoko na siya pang magmukhang mas dakila. Mas dakila? Putol ni Azrael at napahiyaw. You tore us apart. And now you tell me you did it out of love? Sabihin niyo nga ang totoo. Ang tungkol sa pagkakaroon niya ng kabit. Hindi rin yan totoo, hindi ba? Palabas niyo lang din yun, hindi ba? Walang nasabi si Doña Severina. Ang mga mata nito'y namasa na rin sa luha. I'm sorry. Anito, I was wrong. Pero hindi na nagpatinag si Azrael. Tumayo siya. Diretso ang tingin. No, it's done. It's over. Lumabas siya ng silid. Dalang-dala ng bigat sa dibdib. Ng galit at ang bagong lihim na kailanman na hindi niya inaasahan. Hindi siya makapaniwalang sa lahat ng kanyang pinagdaanan, may isang babae pala na handang isakripisyo ang sarili. Pero hindi niya ito nakita. At ang babaeng yon ay si Mahalia.
Ang asawa niyang iniwan niya, ang babaeng hindi dapat niya pinakawalan. Lumipas ang mga araw, buwan, taon, at sa bawat paglipas ng panahon, nananatiling isang bagay ang hindi mabura sa puso ni Azrael Montefalco. Ang pagkukulang niya sa babaeng minahal siya higit pa sa sarili. Simula nung gabi ng aksidente, mula nang matuklasan niyang matagal nang inililihim ng sarili niyang ina, unti-unti nang nagbago ang mundo ni Azrael. Tinalikuran niyang kumpanyang minsan ay naging kanyang tahanan. Iniwan niya ang Montefalco Corporation, ang pangalan, ang pamana, ang lahat ng karangyang kalakip nito dahil wala na itong halaga sa kanya kung wala si Mahalia. At higit sa lahat, pinutol niya ang ugnayan sa babaeng nais ng kanyang ina para sa kanya, si Karina. Tinuldukan niya ang lahat ng koneksyon nila. Kaya lang naman siya naging malapit kay Karina dahil naniwala siya na ito talaga ang nagbantay at nag-alaga sa kanya noong makomatose siya. Turns out, napalabas ng pala iyon ang kanyang ina. Hindi ko gusto ang nangyari noon. Paliwanag niya isang gabi habang nakatayo sa labas ng bahay ng mga de Montemayor. Hawak-hawak ang payong sa gitna ng malakas na ulan. Pero hindi ko na rin maibabalik ang nakaraan. Ang kaya ko lang gawin ay mahalin ka ngayon. Bukas, hanggang sa pagtanda. Pero hindi naging madali ang lahat. Ilang ulit siyang tinanggihan ni Mahalia. Ilang beses siyang hindi pinagbuksan ng pinto. Hindi sinagot sa tawag. Ilang lihim ang ibinalik sa kanya nang hindi malang binuksan. Hindi rin agad nabura ang galit sa puso ni Mahalia. Wala pang isang taon ang lumipas mula noong mag-file ito ng annulment. Pero para sa kanya, tila habang buhay ang sakit. Tinanggihan ni Mahalia si Azrael, hindi dahil sa hindi niya mahal si Azrael, kundi dahil minahal niya ito ng sobra. At nasaktan din siya ng higit pa sa kanyang sukatin. Pero nakita ni Mahalia ang pagbabago at effort ni Azrael. Unti-unti, araw-araw, pinapakita nitong nagsisisi talaga ito sa lahat ng nangyari noon. Nandoon si Azrael sa lahat ng event ng foundation na sinimulan niya. Hindi para magpakitang tao, kundi para tumulong. Tahimik, tapat. Minsan ay magbantay lang sa gilid habang nag-aasikaso siya ng mga donasyon. Kapag kailangan niya ng tulong sa kumpanya, isang anonymous investor ang laging tumutulong. Hindi man pinapangalanan, pero alam niyang si Azrael yon. At sa mga tahimik na gabing sinasadyang iwasan ang kanyang damdamin, madalas ay nabibighani siya sa isang simpleng sulat na makikita sa kanyang desk. I'm still here, waiting. A. Hanggang isang araw habang nakaupo siya sa harap ng lawa sa likod ng kanilang ancestral house, naroon si Azrael. Hindi ito nagsalita agad. Huminga lang ito ng malalim bago lumuhod sa kanyang harapan. May hawak itong maliit na kahon. Hindi singsing ang laman, kundi isang maliit na papel na may sulat kamay. This is me, giving you my life, not asking for yours. I don't want to marry you again to take you back. I just want to stand beside you for the rest of my life, if you let me. Napakagatlabi si Mahalia. Lumuha, ngunit hindi siya agad tumugon. Tumayo siya, iniwan si Azrael doon. Hindi dahil galit pa rin siya, kundi dahil hindi pa niya alam kung kaya niya na. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi na ito ang parehong Azrael na minsang iniwan siya sa panahon ng kanyang pangangailangan. At pagkalipas ng mahigit isang taon mula noon, sa isang simpleng tagpo sa gitna ng isang fundraising event, nilapitan niya si Azrael. Hawak ang baso ng juice ay nagbiro siya. Pwede ka nang tumigil kakasunod sa akin. Ayoko nang patuloy mo akong sundan. Napatingin si Azrael at halos hindi makapaniwala. Mahalia, bumalik ka nga sa tabi ko, tama ka. Sa kabila ng mga ginawa mo, mahal pa rin kita. Kahit kailan na hindi yun mabubura. Hindi ko alam kung kailan ko nasimulang hanapin yung presensya mo. Pero alam kong handa na ako na bigyan ka ng isa pang chance. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, muling ngumiti si Mahalia. Isang ngiti na puno ng kapatawaran. Ilang taon man ang lumipas, sa dulo ng lahat ng sakit, ng pagkukulang, ng pag-iwas at pagluha,
ang pagmamahal pa rin nila ang nanaig. Hindi man ito perpekto, hindi man ito agad na bumalik, pero ito ay nanatili. At sa dulo ng lahat, natutunan ni Mahalia na mahalin si Azrael muli. At natutunan ni Azrael na hindi sapat ang salita para magpatawad. Kailangan itong patunayan, araw-araw, habang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Gusto kong kainin mo to. Diyan, sa sahig.